mga kababayan, talakayan natin itong medyo kaya kinakailangan at talaga yun natin na pamahalaan magtulungan itong mga dahil sa problema nitong gera sa Iran at saka Iraq at maaaring tumaasaan ng gasolina. Samantalain ngayon ang iilan yan. Pero mga kababayan, kinakailangan natin pagtuunan at suportahan natin ang administration. Panawagan na rin ito sa atin mga nasa pamahalaan na marami na napapansin natin ngayon. Kanina nga lang napapansin, sumakay ako ng bus. Itong mga imbis na ang binabayad ko dating 28-25, ngayon ginagawa ng 30 kasi mataas na daw gasolina. Sabi natin, wala pa naman inaapot pa ng para sa ganun. Kaya mga kababayan, kailangan ang pagtuunan natin, subaybayan natin itong marami nagsasamantala yun sa pagtaas ng mga bilihin. Kaya yun DTI at saka yun natin, kailangan makita natin to, masuportahan natin yung mga local government, mga official na subaybayan natin ito dahil ang biktima dito yun natin mga kababayan. Kaya mga kababayan, kung napapansin natin, ang ilan dyan, lalo na itong mga DDEs, kung tinasabi nila Duterte Group, wala na silang ginawa kundi siraan itong administration, siraan si PBB, wala naman sila naiaambag. Ang katotohanan niya nakikita naman natin ang programa ng ating Pangulo. Ngayon talaga nagsisikap siya. Mapapansin natin ang kanyang yung sinabi pa, nagkaroon ng pinapatupad na yung 20 pesos sa kilo ng bigas. Pangalawa yun, malaking tulong yung sinasabi niya, no? Yun isang paglinggo kinakailangan sasakay yung mga magpamilya, 3-4, isa lang magbabayad. Kasi yun sinasabi niya, yung linggo na yan, yan para sa mga inatama ng tahanan para sa kanilang isang araw, isang linggo man lang para sa kanila, para magkaroon man lang silang pag mumuni-muni ka. Kaya mga kababayan, malaking tulong ito sa ating pamahalaan. Malaking tulong ito ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Ito pa sinasabi ng ating Pangulo na 50% mula sa yung mga estudyante sasakay sa MRT, LRT, yung mga estudyante. Tama yan. At yan ba masasabi natin na hindi ginagawa ng ating Pangulo? Maraming ginagawa talaga ng ating Pangulo. Ngayon, kung hindi itong mga anti-BBM, kahit na anong gawin ng ating Pangulo, talaga hindi nila tinatanggap yan. Maraming paninira sila kung ano-anong mga sinasabi nila, hinahanap ang pundo. Ngayon, kung gusto nyo, para malaman ninyo, administration ng ating Pangulo, PBBM, bukas yun ating mga tanggapan ng pamahalaan. Magreklamo kayo kung mayroon kayong basihan o batayan. Hindi yung mga fake news ang pinalalabas ninyo sa mga kung ano sinasabi nyo, walang ginagawa ng ating Pangulo, kung ano-anong paninira. Ngayon, para malaman ninyo ang katotohanan, hindi nyo kaya sirain yung ating kasalukuyan administration, si PBBM. Talagang guguhit na ng kasaysayan hanggang paninira na lang kayo. Ngayon, may mga kung ano-ano mga lumalabas na paninira. Kaya mga kababayan, huwag kayong magpaniwala dyan dito sa mga fake news. Unang-una, ninyong bang lingkod umiikot po, alam po natin ang buong kasaysayan. Ngayon, alam natin na talagang kahit anong gawin man talaga, pag galit ka sa isang tao, itong gaya natin itong administration ni PBM, kung galit yung mga natin administration, itong mga didilis, galit na galit yan talaga ko. Kaya mapapansin nyo kung ano-ano mga sinasabi, lalo na si Maharlika, yung Maharlika kung sinasabi yan, lalo na itong si Banagpay. Ngayon mapapansin nyo, sila mismo nagpapangagat, sila mismo nagkisiraan, kaya makikita ninyo makikita natin. Kaya nga nakakalungkot nga lang talaga. Kita naman ninyo, nagsisilabasan na talaga ngayon mga problema ng nakaraan administration. Hindi naman natin sinasabi na talaga nakakalungkot yan, na talaga hindi naman dapat kung talagang pinahalagan lang ng nakaraan administration yung kanilang paglilingkod sa bayan, hindi sila humantong sa ganon. Kaya sa kasaysayan ng bansa natin ngayon, may mga problema nga nakikita natin.
Kaya at makikita natin itong ating Pangulo, suportahan na lang po natin yung ating kasalukuyan administration. Kaya hindi ako naniniwala na naghihirap ang taong bayan. Hindi ako naniniwala talaga na maghihirap ka kung wala kang ginagawa. Pero sa nangyayari ngayon talagang na unti-unting umuusad ang bansa natin. Unti-unti sinusulong natin. Kita naman natin yung mga programa ng ating Pangulo na kung mapapansin natin. Talaga na kaya nagkaroon siya ng pagre-revamp ng kanyang kabinete. Ibig sabihin, magtulong-tulong, isulong yung mga programa ng ating pamahalaan. Kasi kung isusulong natin yan, na makikinabang yan, yung ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, ay sinasabi natin ito para makita natin, lalong-lalo na ngayon, kaya sinasabi natin, ang kailangan ng pagkakaisa talaga at wala tayong magagawa. Itong mga talagang nagkakalat ng fake news. Pero ang sasabihin natin sa inyo ay kumbaga susubra na, meron pananagutan kayo sa batas. Kaya pasensya na kung kayo ay tatamaan at talaga kaya mga kababayan, sinasabi natin na ang kailangan dito ay pagtuunan natin itong atin mga kababayan para masuportahan natin, na-address natin ito rin sa atin mga local government na kung saan itong alam natin magtataasan yan itong mga bilihin. Taasan itong mga bilihin, ang apektado dito yung mga pinakamababang laylayan ng ating lipunan. Tataasan yung gasolina, tataasan magsasamantala dyan. Kaya kinakailangan talaga na magtulong-tulong dito yung mga unang-unang pangunahin na dito, yung mga nanunungkulan talaga sa pamahalaan. Ang kailangan po magkaisa, tumulong kayo sa pamahalaan dahil maliwanag naman yan bago kayo naging empleyado ng pamahalaan. Mayroon kayong sinusapa na natuto pa rin yun yung mga tungkulin. Kaya maraming sinasabi, napapansin pa ko, marami daw kung ano ng mga fake news na sinasabi. Nagkaisa na daw yung mga military, nagkaisa na daw yung yung mga bagyo, mga yun natin, nakailan sa anti-corruption sinasabi. Totoo yan na may corruption talaga. Kaya hindi naman pinipigil kayo. Kung may napapansin kayo, may nakikita kayo, ay file kayo. Sampahan ninyo ng kaso. Sapagkat kaya nga sinasabi ko kasi ang ating pamahalaan, kaya maraming daldal, maraming nagkakalat ng kwento. Kasi ang pamahalaan natin open. Ay, ibig sabihin, kung may napapansin kayong corruption o anuman, mag-file kayo ng kaso. Tulad kay Sara Duterte, sa ating pangalawang Pangulo, talagang sinampahan siya ng kaso, harapin niya yan. Ngayon, kung talagang mapapatunayan at harapin niya, magkaroon ng trial at mapatunayan wala siyang kasalanan, swerte niya, na-acquit siya, napawala, kaya lang, ita pa tinitingnan natin dito.